Wika ko. Matinding galit ang nararamdaman ko sa kanila. Lalo na nung mabasa ko ang magazine na mabilis kong pinapull out. At sinigurado ko na isa man ay walang makakalagpas upang walang mabasa si Kendra. Pero may isang nakapuslit. Kaya nalaman niya ang nangyari. Gustuhin ko mang umuwi ng Pilipinas upang ayusin ang problema namin dalawa ay hinayaan ko na lamang muna siya na makasamang mga Collins. Kapag natapos ko ng problemang ito, sisiguraduhin ko na maibabalik ko si Kendra sa mga bisig ko. At kung manlalaban siya, dadalhin ko siya sa isla na kaming dalawa lang ang tao upang maparusahan ko siya sa pagsama niya kay Arman at pagkawala ng tiwala niya sa akin. Anong plano mo sa mga more? Tanong ni Jefferson. Napangisi ako sa kanya at tumingin ako sa malayo. Alam ko na naghihintay sila ng maipag-uutos ko, pero sa ngayon ay wala pa akong ginagawang hakbang. Nakausap ko na rin si Lolo tungkol dito at sinabi niya sa akin na kung ano man ang magiging plano ko isusuportahan niya ako. Basta wag ko lamang idadamay sa galit kong kaibigan niya. Naniniwala kasi siya na ang lahat ng nangyari ay pakana lamang ni Samantha at Dennis at walang kinalaman doon ng lolo nito. How about, ikulong natin sila o kaya naman ay dalhin natin sila sa isang isla na hindi naaabot ng kahit na sino, maliban lang sa atin. Paano kaya kung gawin natin silang alila ng mansyon ko sa Pilipinas at pagsilbihan nila tayo doon? Ano sa tingin niyong mas mainam? Ani ko sa mga pinsan ko. Katulong. Pagsusuotin natin sila ng damit ng isang katulong habang si Dennis naman ay magiging isang hardinero. Matutulog sila sa silid na walang aircon. Mararanasan nilang mamuhay bilang mahihirap at walang sweldo. Pakakainin lang natin sila bilang kabayaran pero wala silang makukuha kahit na piso. Wika ni Darwin. Kaya napangisi ako sa pinsan kong ito. Sa ganoong paraan ay hindi masasaktan si Lolo kung ang pipiliin ko ay alisan ng kayamanan ng pamilya niya. Silang dalawang parurusahan ko dahil sa ginawa nila sa akin. Akala yata nila ay wala akong ibang hidden camera sa aking penthouse. Napakatanga nila na inakala nila na ganun lang nila ako magagago. Paano si Kendra? Gusto mo ba ipadukot na namin at dalhin sa mansyon mo sa Cavite? Tanong ni Jefferson. Relax, pinsan. Tayo ang gugulat sa kanila. Tingnan ko lang kung hindi matakot ang pamilyang Collins kapag nakita nilang pagsugod natin sa kanila. Wika ko at napatawa pa ako ng pagak. Paano kung hindi ibigay ni Arman si Kendra? Tanong ni David. Sino bang mas makapangyarihan sa aming dalawa? At sino bang mas mahal ni Kendra sa aming dalawa? Kapag nakuha ko na si Kendra, parurusahan ko talaga siya. Dahil hindi siya nagtiwala sa mga sinabi ko. Bubuntisin ko agad siya para magtanda. Inis kong ani. Sinabi ko na nga sa kanya na unti-unti ko nang kalilimutan ang galit ko. Pero ayun at sumama pa talaga siya kay Arman. Ang hindi nila alam tauhan ko si Greg. Wala silang kaalam-alam na nagtatrabaho din sa akin si Greg. Na nasa akin ang loyalty nito. Siguraduhin nyo na nakahanda na sila Marco sa daungan ng cruise ship. Pagdating nito sa destinasyon nito, dalhin nyo agad sila sa akin. Dahil kasama natin silang babalik ng Pilipinas. Para maging tagapagsilbi nating mga Henderson. Anikot naglakad na ako papasok ng aking silid. Pagkasara ko ng pintuan ng aking silid ay agad kong kinuha ang aking telepono at tinawagan ko agad si Greg. Boss, napatawag ka. Bati agad niya nang sinagot niya ang telepono niya. Kamustang magiging amo mo dyan ha? Siguraduhin mo na hindi yan nalalapitan ng Arman na yon. Wika ko. Mula nang lumipat sila sa Alabang ay nalaman ko ng bawat kilos nila dahil kay Greg. May ilang mga video at larawan ng mga pinapadala niya sa akin. Pag uwi ko talaga'y parurusahan ko siya sa kama upang magtanda. Wala po kayong dapat alalahanin dahil nakausap ko na po si Francis. Katulad ng ipinag-utos niyo sa akin, kaya binabantayan niya din po si Ma'am Kendra. Ani niya. Pinakausap ko sa kanya si Francis na sabihin dito na bantayan si Kendra at huwag hayaang makalapit kay Arman. Dahil baka ito lang ang pagkakataong hinihintay ni Arman upang maagaw niya sa akin si Kendra. Pinasabi ko din kay Francis na huwag mag-alala dahil hindi ako galit sa mga Collins at wala akong gagawing hakbang laban sa kanila. Unless na lang gagaguhin ako ni Arman. Mabuti kung ganun. Tandaan mo, magre-report ka sa akin ng kahit na ano tungkol kay Kendra. Ani ko sa aking kausap. Makakaasa po kayo na hindi ako papalya sa pagre-report ko sa inyo ng mga nangyayari. Magpapadala po ako sa inyo ng larawan niya upang makita niyo kung gaano po siya nasasaktan ngayon dahil inakala niya na may asawa ka na at pinaglaruan mo lang ang damdamin niya.
Napahugot ako ng malalim na buntong hininga matapos kong marinig ang sinabi ni Greg. Hindi ako makapaniwala na iniisip niya na magagawa ko siyang saktan. Hindi ko nga magawang maghiganti sa kanya dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Ang magpakasal pa kaya ako sa iba? Matigas talaga ang ulo ng babaeng yun. Sinabi na nga magtiwala sa akin. Tapos heto't may paiyak-iyak pa siyang nalalaman. Paiiyakin ko talaga siya pagbalik ko sa Pilipinas. Sa kama nga lang. Huwag kang mag-alala dahil malapit na kaming umuwi dyan. Paghandaan mo ang pagdating namin. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ko. Malapit na namang dumaong ang barko na sinasakyan nila sa Manta at magugulat na lamang sila dahil sa mga taong sasalubong sa kanila. Opo sir, magsabi lang po kayo kung kailan at nandito lang po kami sa Alabang. Naibigay ko na naman po sa inyong address kaya madali nyo na po kaming mapupuntahan dito. Wika niya. At pagkatapos ng ilang habilin ko sa kanya, ay natapos na rin naman ang aming pag-uusap. Ilang katok naman sa pintuan na nagpalingon sa akin at iniliwan nito ang aking napakagandang ina, kaya napangiti na ako at iniisang hakbang ko lamang ang aming pagitan. Kamusta ang biyahe niyo ni tatay? Maayos naman po ba? Ani ko sa aking ina. Sabi ko naman sa'yo anak, mom and dad ang itawag mo sa amin, hindi nanay at tatay. Tumatawang ani ng aking ama't niyakap niya kami ni nanay. Okay dad, lagi na lang natin pinagtatalunan yan, okay na. Kayo na ni nanay ang panalo, I mean ni mom. Kailangan ko pa talagang sanayin ang sarili ko sa pagtawag ko sa inyo ng mom and dad. Wika ko sabay tawa ko ng malakas. Masasanay ka din anak. Anyway, kamusta na ang kasal na yan ha? Na-divorce na ba ang kasal ninyo ni Samantha? Hindi ako makapaniwala na magagawa ng batang yan na pikutin ka. Napaka-desperada naman yata ng move na ginawa nila ng pinsan niya. Ani ng aking ama. Maging ako hanggang ngayon ay hindi makapaniwala na magagawa sa akin ni Samantha ang mga yon. Void na ang kasal namin dad. Naayos na ni David kaya wala na kayong dapat alalahanin pa. Wika ko naman. Pasensya na anak, hindi kami agad nakabalik dito nang malaman namin ang problema mo. Ito kasing tatay mo ayaw paawat sa kakatrabaho. Sabi niya malaki ka na at kayang-kaya mo nang lutasin ang problemang yan. At alam mo na daw kung ano ang dapat mong gawin. Wika naman ang aking ina na ikinatawa namin ni daddy. Tama po si tatay na malaki na ako at kayang-kaya ko ng problemang yun. Inaayos ko na po at may nakalaan ng parusa para kay Samantha at kay Dennis. Sa oras na dumaong ang cruise ship nila, wika ko naman. Anak, hindi mo ba pwedeng patawarin na lang si Samantha sa nagawa niyang kasalanan ha? Baka naman natakot lang siya na mawala ka sa buhay niya. Ani ng aking ina. No ma'am, kailangan nilang pagbayaran ng mga ginawa nila upang matuto sila. Kapag hinayaan ko lang sila, maaari nilang ulitin ang mga kasalanan nila. Ganun din ang pinsan niya. That night they drugged me ma'am. They forced me to do things I didn't want to do. They coerced me into signing the marriage contract against my will. Ani ko na pinipigilan ko ang galit ko dahil ayokong may masabi akong hindi maganda sa harapan ng aking ina dahil sobrang respeto ko sa kanila ng aking ama. Okay son, hahayaan ka namin ng iyong ama. Ano naman ang plano mo kay Kendra? Tanong ni nanay. Kukuhanin ko po siya at ipapaliwanag ko sa kanyang lahat. Kapag hindi siya naniwala sa akin ay siyang idadrag ko at papipirmahin ng marriage contract. Matigas po ang ulo. Sumama kila Arman. Hindi mo lang naisip na hindi ko naman talaga mahal si Samantha. Sinabi ko na yan sa kanya noon. Pero ayun, umalis pa rin. Parurusahan ko talaga yan. Ani ko na natawa pa ako ng mahina. Sila mami at daddy naman ay natawa na din. Sinasabi ko na nga ba kaya umuwi ito ng Pilipinas upang mapalapit muli kay Kendra. Paano naman yung mga magulang nila? Yung kila Francis? Ani ng aking ama. Nakahanda na po lahat dad. Tatapusin ko lang po talagang problemang ito. At pagkatapos ay papaluin ko sa puwet ang mamanugangin nyo. Ang tigas po ng ulo nun. Ani ko't sabay-sabay pa kaming natawa. Natutuwa ako anak dahil napakalaki na ng ipinagbago mo. Natutuwa ako na mas nanaig ang pagmamahal mo sa kanya kaysa dyan sa galit mo sa iyong puso. Wika ng aking ama. Mahal ko, dad. Ganun talaga kapag sobra ka nagmamahal. Lahat kayang kalimutan, maging ang galit sa puso ay unti-unti naglalaho. At kaya ko na silang harapin ng may ngiti sa aking labi. Wika ko.
Nagulat na lamang kaming biglang malalakas na sigawan mula sa mga pinsan kong bumungad sa pintuan. May diaper at gatas na nga po sa bago niyang mansyon. May nursery pa. Naghahanda talaga. Wika ni David kaya mas lalong umugong ang malakas na tawanan. Ang aking ama naman ay tinapik ako sa aking balikat habang ang aking ina naman ay mahigpit akong niyakap. Ang saya ko dahil alam kong sa pagbabalik ko ng Pilipinas ay magagawa ko ng matagal ko ng pangarap noon kay Kendra. O siya, tara na sa ibaba at nagpaluto ng makakain ng lolo nyo. Gutom na rin naman kami ng mami mo kaya halika na sa ibaba. At ngayon lang ulit namin kayo makakasamang kumain sa iisang hapagkainan. Isa itong malaking selebrasyon dahil sa wakas ang aking anak ay tunay na nagmamahal at tunay na may mabuting puso. Ani ng aking ama kaya umakbay na ako sa kanya at bumaba na kami sa hagdanan. Magkakasama sa California Cruise Ports ang grupo nila Marcos at Owen. Hindi pa rin maipinta ang pagmumukha ni Marcos habang pinagmamasdan ang mukha ni Owen na lagi lamang may malaking ngisi sa mukha na tila ba laging inaasar si Marcos. I will get him later. Bulong ni Marcos kay Nato habang masama niyang tinitignan si Owen. Diretso tayo mamaya sa mansyon ng ama mo dito, hindi ba? Kasama ba sila? Tanong ni Josh. Yes, doon na didiretso sila Russell. I think papunta na sila ngayon doon. Dahil doon ko dadalhin ang 2 pasaway na pinapakuha ni Russell. Bulong ni Marcos. Bakit sila nandito tayo ang kausap ni Russell, hindi ba? Bakit nandito yung mga yan? Tanong naman ni Diego habang nanginginain ng hotdog sandwich. Gusto nilang makasiguro na wala akong gagawin sa 2 yon. Asip naman may gagawin ako ibili ng lolo ni Russell na hindi magagalusan ng 2 yon. Sagot naman ni Marcos. Natatanong na nila ang cruise ship na sinasakyan nila Samantha at Dennis. Wala silang kamalay-malay na may mga taong naghihintay sa pagdating nila. 3 linggong mahigit din sila sa cruise ship dahil nagtatago sila sa ginawa nila kay Russell. Dahil nalaman nila na may nakatago palang CCTV sa silid nito. Nalaman ni Russell ang lahat ng sumunod na araw. Nagwala ito at halos basagin ang lahat ng gamit sa loob ng kanyang penthouse. Pero natigilan siya nang bigla siyang may maalala na alak na ininom niya. Kaya nagmamadali niyang tinungong refrigerator niya at tiningnan ang alak na may bawas. Nalaman niya ng araw na yun na hindi yun ang alak na binuksan niya dahil kabisado niyang bawat alak na laman ng kanyang refrigerator. Doon niya rin nalaman na ang main CCTV niya ay nawawala ang desk at tape. Kaya pumunta siya sa loob ng walk-in closet niya. Binuksan ang malaking safe at tiningnan ng hidden camera. Naka-install sa mga ilaw ng lampshade at sa may ceiling fan. At doon niya nakita ang lahat ng ginawa nila Samantha sa kanya. Doon na nagsimula ng maghanap ang grupo nila Owen at Marcos. Subalit ng mga araw na yun ay nakasakay na sa cruise ship ang magpinsan. Ng mga oras din yun ay inasikaso ni David ang pagpapawalang bisa ng kasal ni Russell at ni Samantha. Ebidensya ang hidden camera na naka-install sa loob ng penthouse ni Russell. Pinasok din nilang silid ni Samantha at pinagbabasag niya ang lahat ng gamit dito. Ngayon nga ay parating na ang mga traidor. Kaya natutuwa si Russell na matatapos na rin ang pagtatago nila at mapaparusahan na rin niya ang magpinsan. Palapit na ang cruise ship. Siguraduhin niyo na walang makakapansin sa isa man sa inyo. Ani ni Marcos at naghiwa-hiwalay na sila na animo ay mga nagpapanggap na pahinante ng ports. Hindi na nga nagtagal ay dumating na din ang cruise ship habang sila Marcos ay matyaga lamang na naghihintay sa mga pasaherong lumalabas. Simplihan niyo sa likod paglabas pa lang nila. Pulong ni Marcos sa earpiece na suot niya. Maya-maya lamang ay natatanaw na nga nilang 2 taong nakasuot ng sombrero na tila ba mga magnanakaw na nagtatago sa batas. Follow them. At kapag wala nang masyadong mga tao, alam na ninyo ang gagawin nyo. Ani muli ni Marcos sa earpiece na suot niya. Habang naglalakad naman sila Samantha at Dennis, ay panay ang lingon nila. Wala silang kaalam-alam na ang mga taong iniiwasan nilang makita ay nasa paligid lamang nila. Sa tingin ko, ligtas tayo dito. Bulong ni Dennis kay Samantha. Do you really think so? Boses ni Marcos na gumulat sa kanila sa likuran nila.